Hello teachers! Medyo mahaba itong video na to pero naisipan kong gawin para sa isang puso to puso na pagbibigay sa inyo ng tip. Okay? Marami sa inyo nagsasabi, wala namang nagre-reply sa mga pinasa kong application, meron naman na akong subscription, ganyan, puro na lang rejection. So, sa video na to, i-share ko sa inyo yung base sa aking experience at sa kaalaman, no? Based na rin again sa experience. Siyempre, dahil nagtuturo na ako sa isang international school, si mga kasamahan ko mga batikan na sa mga IS kung saang bansa na nanggaling, ilang taon na nagtuturo sa IS, marami akong natututunan sa kanila at yun yung isi-share ko sa inyo. Okay? So, una, kailangan nating maintindihan ano ba yung mga tamang mentality tungkol sa pag-a-apply sa international school, ano ba yung dapat natin gawin, ano ba yung technique, ano yung tama natin na paraan, saan ba natin dapat ibuhos yung energy at effort natin kapag nag-a-apply. Marami sa inyo ang nagsasabi na, wala man lang nagre-reply sa mga in-applyan nyo, lagi na lang nare-reject yung application nyo, ganyan, nawawalan na kayo ng pag-asa. So, importante na alam niyo yung mga tamang technique, sa inyo dapat i-focus yung energy niyo gaya na sabi ko, 'di ba? So una na kailangan niyo maintindihan ay pag nag-apply kayo sa USA, ang mga school ay public school. So mga bata doon, mga low income, etc., etc. Sa mga international schools, ibang klase rin syempre. Iba kasi ang international school sa mga private school. So, to put into context, ano ba sa Philippines? Maraming private schools, diba? Example, St. Paul's. Sa St. Paul, nagturo ako dati. Private school yan. St. Teresa's College. At kung ano-ano pang mga private schools sa Philippines, diba? Pero, meron din mga international schools. Alam natin na St. Paul, mahal na ang tuition, na. Pero sa mga international schools, mas mahal pa. Umaabot ng milyon kada taon. Example, Brent International School. Lagpas ng kalahating milyon tuition yung taon-taon, diba? Diyan graduate yung anak ni Manny Pacquiao, ganun siya kayaman. Yung International School of Manila, ISM, diba? Yung British School of Manila, meron ding Anglia School dyan sa may MOA. Mahal yan. So, alam natin, dahil sobrang mahal yan, ang nagpapatakbo sa mga eskwelahan nito ay yung pera nang gagaling sa tuition ng mga bata. So, galing sa mga magulang nila. Kaya, dapat, kumbaga, importante yung satisfaction ng mga magulang sa paanong curriculum, sino hinahire, okay? So, hindi tayo dapat, dapat alam natin kung saan tayo mag-a-apply. Lalo na kung wala po tayong experience sa international curriculum. Okay? Hindi ko to sinasabi dahil minamailiit ko ang inyong qualifications, no. Gusto ko lang kasi na maging successful din kayo. Kasi minsan, kaya tayo nakaka-accept ng rejection, diba? Nakakatanggap hindi tayo pinapansin. Kasi in the first place, mali yung in-applyan natin. In the first place, hindi naman pala tayo eligible na mag-apply doon. Pero tayo, nag-apply pa rin. Example ng on the get-go, hindi naman pala tayo doon nag-apply kasi hindi naman pala talaga tayo papasa kahit anong mangyari. May mga eskwelahan na may mga preferred na nationality. So, sige, pwede mo siyang tawagin na kung anong racist or whatever, nagdi-discriminate. Pero wala naman tayo magagawa doon, 'di ba? Gaya na sabi ko, yung satisfaction ng magulang ay napaka-importante kasi ang mahal ng binabayaran nila. 'Di ba? So, kung gusto nila na native speakers ng English, wala tayong magagawa diyan. Kasi I'm sure kahit naman tayo, pag meron tayong i-hire na mga tao, example, yaya ng anak natin, kung gusto natin na matuto yung anak natin ng English, dapat gusto natin nakaka-English. Pero mas maganda sana kung native speakers. Ilang native speakers ang gusto magturo sa anak mo? Kaya mo bang bayaran yun? Yung mga native speakers? So, parang ganun. So, itong mga international schools na top tier, 'di ba? Nababanggit ko palagi. Yan yung may umpisa pa lang. Checkin nyo na ano bang klaseng nationality ang i-hire nila. O wag na tayo pumunta doon. Kasi alam naman natin, masasaktan din tayo. 'Di ba? Parang ganito yan sa relasyon. Alam mo na may asawa, may boyfriend na. O sige, sinisiksik mo pa yung sarili mo. Tapos ngayon, pag na-reject ka, pag nasaktan ka, feeling mo victim ka, pero alam mo in the beginning, hindi naman na pwede. 'Di ba? So, ganun po yun. Yung sinasabi ko na low tier, mid tier, at top tier international schools, hindi naman talaga siya official na classification na international schools.
parang ginamit na lang yun para ma-classify, no, unofficially, yung mga international schools base sa laki ng sweldo. Siyempre, nakadepende yan sa laki ng tuition ng mga estudyante. Pero sa totoo, kahit low tier yung international school, pareho naman yung perks eh. Libre pa rin yung bahay, taxi pa rin yung sweldo, kasali pa rin yung pamilya mo na may insurance, pamasahe ninyo, sagot pa rin nila yung visa. Pare-pareho lang ang medyo may nuances, no, konting pagkakaiba. Again, ang kaibahan ay sweldo. Pero yung mga low-tier international schools na yan, maganda yan na stepping stone kasi dahil IS yan, ang curriculum dyan, syempre, international school. So, malalagay mo na yan sa iyong resume. Next time, pwede ka na mag-target ng mid-tier. So, yun yung magandang strategy. Syempre, kung wala kang experience sa labas ng bansa, paano mo may-increase ang iyong chances na mapansin ka ng mga international schools na yan? 'Di ba? Dapat may master's degree ka at least. Okay? Para ma-increase. Sinasabi ko mid-tier So, sa low tier, hindi masyado silang mahigpit sa experience. Pero kung may master's degree ka, mga advanced degrees, edi mas maganda. Kung mas matagal ka na nagtuturo, mas maganda rin yun na sa credential mo, no? Sa qualification mo. So, ganun na lang po yung gawin natin. Gusto ko lang i-stress na hindi porket wala kang experience sa US, no? Ay hindi ka na matatanggap. Again, itaas mo yung qualification sa pamamagitan ng advanced degrees. Meron akong mga kakilala na kakaalis lang this month. Wala naman siyang teaching experience outside the Philippines eh. Yun lang, meron siyang PhD. Okay? Physics major. Nasa international school na siya sa Asia. Okay? Ganun po talaga. Kahit naman tayo gusto natin kung mag-hire tayo, gusto natin may mataas na qualifications. Diba? Lalo na kung magbabayad tayo ng napakamahal na pasweldo. Expectation na po talaga yan. Good luck po. Again, i-summarize ko lang. Mag-apply sa tamang school. I-increase ang inyong qualifications para mas mataas yung inyong chances na makuha sa mga international schools. Napaka-competitive po kasi nakita nyo naman yung perks at yung sweldo, di po ba? At worth it naman po kasi once na natanggap na kayo doon, madali na lang at less siya sa mental stress kumpara sa USA. Pero kung mag-apply kayo sa USA, maganda rin siya na starting point. Okay, good luck po and God bless. Bago ko pala makalimutan, naalala ko, importante rin yung kailan ka nag-apply. Ngayon, mahirap na. Marami na mag-i-ignore sa'yo kasi marami dyan na nabuo na yung slot nila. Pero year-round may application, year-round may mga hiring, pero para na yun sa mga nandoon na sa bansa na yun. Okay? Kasi kailangan nyo i-consider yung visa application process, matagal-tagal din yan. Okay? So, ang tamang panahon, mas maganda mag-umpisa ka ng October. Every year yan, para mahaba yung panahon mo. At maraming opening. Okay? So, good luck.